Radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinatuban. Ikutan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay awiton ko. Mayong hapon na atong tanan. Salamat kayo sa Diyos sa iyang pagtugot nga makapadayon kita sa iyang gipial kanato nga ministry ning The Bible College. Salamat kayo sa Good Shepherd Welfare Association nga maoy usa nga naghatag kanato og kinabuhi nini nga programa. Salamat usab sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon naa sa radyo, ilabi na diha sa Taganaan sa atong tema o Taganaan Evangelical Ministry Association. Salamat kayo sa atong chairman, Pastor Dodi Yapi. Siya maoy gigamit sa Dios aron nga magkahugpong ang mga pastor, no? O salamat usab sa kang Mayor Ayan Cesar Diaz diha sa Taganaan. O sa atong mga kaigsuonan diha nga kanunay nagsunod sa atong programa, kanunay naminaw sa ilang mga radyo, no? Salamat usab labi na sa kinabuhi ni Arnel Acuña, Jewel Dumalag, no? Salamat sa inyong mga kinabuhi diha sa Taganaan ug sa mga isla-isla, no? Kaya sa mong pagkita nagisura sila nga pastor naday mo diha sa RMN DXRS ko nami diha matag Sabado. Salamat kayo, no, sa inyong pagsunod niini nga programa. O labi na sab sa atong suking tagpaminaw diya sa Kananipa Pork 5 sa kinabuhi ni Susan Arsenal o sa atong masilingan sa Loday family, Lopez family, Quinto, Ontua family nga naagid kanuna sa nagsunod nini nga programa sa ilang mga radyo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ug usab ang atong original anchorman nga mao si Pastor Julius Madilo, tuwa siya sa karon sa Parang, no? Tuwa ilang mga lakaw dito. Adong yaagi tuwa sad siya do sa Hingog man siguro, no? O asa to siya nga. Dire siya speaker siya sa Thanksgiving, no? Nila ni Pastor si Pastor Alan, no? Salamat kayo sila mga kinabuhi nga sa himong speaker. O ako sang ipasalamatan ang kinabuhi ni Michael Dolin, no? Siya maoy naghatag og kinabuhi nini og si Bishop Dano og ilabi na ning Lake Gym Life Christian Evangelical Ministry og ang usa nga nagpaluyo ni ining Mini Bible College ang GSWAP Good Shepherd Welfare Association o ang International Care Ministry o International Ministry Operating Ministry International nga dili lang kini sila maoy sa radyo lang sila nag-support kundi kini usab sila gigamit sa mga churches, no, sa mga evangelical sa tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan. Sila nag-assist sa paghatag og assistance sa mga materials nga mapalit o tungkol sa mga simbahan, ilabi na sa Mindanao o sa kasikbit nga dapit. Kung kamo dunay mga putana, mutawag lang kamo umutsat kang Pastor Julius Madilo o inyong itoplok dia Julius Madilo sa Messenger o sa Facebook. Siya mutubag, mo-assist siya, mutabang aron nga masuplayan ang mga panginhanglan sa mga kasimbahanan. So salamat kayo nini nga programa mga igsoon. Dako kayo ang pagpasalamat nato nga naay mga tao nga dunay gugma nga motabang sa mga
pastor nga nagkinahanglan pa og assistance, no, sa mga materialis para matukod ang ilang mga churches. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ako sang gipasalamatan diya sa settlers, no, sa Biburahan, sa mga kinabuhi diya sa mga member ni Pastor Julius, no, labi na kang Kuya Arthur, no. Salamat kay sa imong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanimo. Og isab si Pastor Nathaniel, no. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Nathaniel Razonable. Og sa akong mga kauban, labi na ni Roel Tandug. Salamat kayo, Pastor. Ako kang gi-shout out diri sa radio ministry namo nga si Pastor Roel Tandug. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Atong pulong karon atong pagatunan, pero sa dili pa mag-ampo ta para sa pulong sa Ginoo. Amahan nga langit nun, salamat kaayo nining mga orasa. Salamat sa imong kanunay nga pagtugot nga imong pulong, Ginoo. Among mapahatod, Lord God, sa mga kahanginan, sa mga radyo, Ginoo, sa matag panimalay, Ginoon Dios, nga nagkinahanglan gayud nga makapaminaw sa imong mga pulong, o Dios. Bisan pa sa FB Live, salamat kay Ginoo nga dili gid mo ihikaw, Ginoon Dios, ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang mga igdulungog, Ginoo, nga ang imong pulong dili kini mamuhat kundi makabaton sila og kahadlok kanimo, pagtahod kanimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo nga imo kining gamiton, Ginoo, nga estasyon. Salamat sa imong pagpanalangin, protection, provision, Ginoo, sa mga panginahanglan ni ini, Ginoon Dios, nga programa. Dalaygon ka sa walay katapusan. Padayon kami nagpasalamat kanimo. In Jesus' name, Amen. Batang na mga salita mula sa isang matapang lingkod na si Santiago. Pagbati po nasa Bible College. Isa na namang pagkakataon upang tayo ay makaparal ng mga salita ng Diyos. Sa pagkakataon ito, malapit na nating matapos ang mga araling hango sa bagong tipan. Kung ito po ang unang pagkakataon na napakinggan ninyo ang programang ito, ay dalangin namin maging pagpapala ito sa iyo. Sa araling ito ay sisimula ng ating guro na saliksikin ang aklat ng Santiago. At kung bakit ito tinawag na kawikaan ng bagong tipan. Samahan po natin ang ating guro upang ating matagpuan ang pinagmulan ng kaligtasan at malaman ang mga hakbang na dapat sundin tungo sa kaligtasan. Samahan po natin ang ating guro na si Pastor John Hali. Muli mapalang araw sa inyong lahat. Nagagalak po akong makasama kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hangos po sa aklat ng Santiago ang tema ng ating aralin ngayon. At ako po ay nakakatiyak na ang mga araling hangos sa aklat na ito ay makatutulong upang makapamuhay kayo o tayo ng mabuti bawat araw. Kung kayo ay may banal na kasulatan, magipagbukas po kayo sa akin sa unang kabanata ng Santiago, mga talatang una hanggang sa ikawalo at sa ikalabindalawang kabanata. Ganito po ang ating mababasa. Mula sa Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ipinapaabot po ang aking pagbati sa labindalawang lipinghirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na patatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya.
Mapalad ang tao na nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala sa buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito po sa Bagong Tipan, isang liham mula rito ang ating pagtutunan ng pansin. Ito po ay ang Aklat ng Santiago. Isa po ito sa pinakagustong liham sapagkat ito po ay may temang praktikalidad. Ito ay mga pangaral na maaari po nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang po yun dahil din po dito'y maparangalan ng Diyos. Di tulad po ng Aklat ng Hebreo na nabuo ng iba't ibang manunulat. Ang mga liham na isinulat ni Pablo ay para sa mga taga-Efeso, mga taga-Corinto at mga taga-Colosas. Ang Aklat ng Hebreo at Santiago ay para naman sa isang samahan o grupo. Hindi ito sinulat ng isang manunulat lamang. Sa halip mga manunulat tulad ni Santiago, Juan, Pedro at Judas. Ang liham ni Santiago ay tinawag na kawikaan ng Bagong Tipan. Sapagkat tulad ng kawikaan, ito rin ay aklat na puno ng pangaral. Ang aklat ng kawikaan ay punong-puno ng kaalaman patungkol po sa buhay at anumang uri ng relasyon. Kaya naman napakaraming naniniwala ng aklat ng Santiago ay tulad din po ng aklat ng kawikaan. Naniniwala sila na ang mga aralin na matatagpuan sa aklat ng Santiago ay mga kaalamang tulad din ng aklat ng kawikaan. Ang Santiago ay kilala bilang isang komentaryo kaugnay ng mga katuruan ni Jesus, lalo na ang mensahe sa bundok. Ang manunulat ng aklat na ito ay may sapat na kaalaman sa mga katuruan ni Jesus. Kaya naman ang mga katuruan ni Jesus na hango sa mensahe sa bundok ay makikita din po sa liham ng Santiago. Halimbawa, pansinin mo ang isang pahayag ni Jesus mula po sa Ebanghelyo ng Mateo, kabanatang 6, talatang 1. Sinasabing, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang aral po mula sa talatang ito ay nabigyan ng higit na pansin sa liham po ng Santiago. Maging ang katuruan ni Jesus na nabanggit sa Mateo, kabanata 5, talatang 20 na nagsasabing, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bilang karagdagan po ay mababasa din natin mula po sa Mateo, kabanata 5, talatang 48, ang talatang maihahalin tulad po sa talatang mula sa unang kabanata ng Santiago, talatang 4. Basahin ko po. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ayon nga sa aklat ng Santiago, anuman ang pinaniniwalaan ng tao ay makikita po sa kanyang pagkilos. Kung iisipin po natin kung sino ang sumulat ng liham na ito, hindi mo na dapat pang ikagulat na mayroon siyang sapat na kaalaman tungkol kay Jesus. Kaugnay nga nito ay naniniwala ang mga mananaliksik ng banal na kasulatan na ang Santiago sumulat ng liham na ito ay ang kinakapatid ng Panginoong Jesucristo. Kung maalala mo ang nilalaman ng Ebanghelyo, batid mo ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniwala sa Kanya. Sa unang 3 taon ng kanyang ministeryo. At ang Santiago sumulat ito ay isa sa kanyang mga kapatid na hindi po naniwala sa Kanya. Sapagkat ilalagay mo ang iyong sarili sa naging katayuan ni Santiago, mararanasan mo kung gaano kalaking pagsubok ang kanyang sinuong. Halimbawa, ikaw ay may kapatid na nakasama mo sa iyong buhay. At biglang isang araw, malalaman mong ang iyong kapatid pala ay ang Emmanuel, ang Diyos na laging sumasa sa atin, ang Mesyas. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Santiago, tiyak na mahihirapan ka ring tanggapin na ang iyong kapatid ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman, hindi po naniwala si Santiago hanggang sa muling pagkabuhay ng kanyang kapatid.
Matapos po ang muling pagkabuhay ni Jesus, mababasa po natin sa 15 kabanata ng unang Korinto na siya ay nagpakita sa mga alagad maging sa 500 tao. Nagpakita din siya kay Pedro at sa kanyang kapatid na si Santiago. Maraming tagapagsaliksik ng banal na kasulatan ang naniniwalang ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang kapatid ang siyang naging daan upang siya po ay manampalataya. Nakapagtataka kung iisipin na matapos ang pagsampalataya ni Santiago, agad siyang naging isa sa mga pinuno ng bagong tipan. Naalala mo ba ang unang lupong pamunuan na nabuo dahil sa ministeryo ni Apostol Pablo? Dito po ay nagpasya ang mga alagad na huwag bitawan ang pagiging Hudyo ng mga tao. Hindi nila kailangan bitawan ang kanilang pagiging Hudyo. Sapagkat sila ay sumusunod sa isang Hudyong Mesyas. Samantalang ang mga Hentil ay hindi rin naman kailangang maging tulad ng isang Hudyo sa pagsamba, sa pagkain at mga ritual nila. Ang naging pangulo ng lupang pamunuan ito ay walang iba kundi si Santiago. Siya rin ang Santiago tinutukoy ni Pablo sa kanyang liham para po sa mga taga-Galasya. Ito ay kaugnay ng pagbabahagi ni Pablo tungkol po sa tatlong lalaking naging pinuno ng isang iglesia doon po sa Jerusalem. Sina Juan, Pedro at Santiago. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit ganun kabilis naging pinuno si Santiago. Gayong hindi man lamang siya naging isang alagad. Ito marahil ay dahil sa kanyang pagiging tapat at mabuting Hudyo. Bago pa man siya sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman nang siya ay sumampalataya, marami na ang gumagalang at naniniwala sa kanyang kabutihan. Ito po ang naging dahilan kung bakit napakabilis niyang naging isang pinuno. Ang Santiagong ito ay binasaganding tuhod kamilyo sapagkat napakasigasig niya sa pananalangin. Dahil dito'y halos magkaroon na ng kalyo ang kanyang mga tuhod. Sa inyong palagay, gaano kaya katagal ang ginugugol niyang oras sa pananalangin upang tawagin siyang tuhod kamilyo? Ang Santiagong ito ay isa ring martir. Ayon po sa mga tradisyon, siya ay itinapon mula po sa itaas na bahagi ng templo. At pagkatapos binugbog ng pinakapunong pari hanggang sa mamatay. Nang ito po ay mangyari, nag-alsa ang mga Hudyo laban sa pinakapunong pari na siyang naging dahilan ng pagkatanggal nito sa pwesto. Makaraan po ang ilang taon, sinakop ng Romanong emperador na si Tito ang Jerusalem. Dahil dito inakala ng mga Hudyong hindi naniniwala kay Jesus na sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa pagkamatay ng isa sa kanyang mga banal na si Santiago. Kahit pa inilagay ang liham ni Santiago sa huling bahagi po ng bagong tipan, hindi po ito nangangahulugang nahuli itong naisulat kaysa ibang mga aklat sa bagong tipan. Alalahanin po ninyo ang aking nabanggit doon na ang mga aklat sa banal na kasulatan ay hindi po nakaayos ayon sa kung kailan ito naisulat. Sila ay nakaayos ayon sa kanilang nilalaman. Ganyan pa man, kung isaayos mo ang mga aklat ng bagong tipan ayon sa kung kailan ito naisulat, ang liham ng Santiago ay mapupunta sa unahan. Maraming mag-aaral banal na kasulatan ang naniniwalang ang Santiago ay naisulat na bago pa man naisulat ang mga ebanghelyo. Kung mababasa mo ang nilalaman ng liham ni Santiago, maunawaan mo kung bakit marami ang naniniwalang itinutuwid ni Santiago si Pablo. Ayon sa kanila, binibigyang diin ni Pablo na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Samantalang ayon naman kay Santiago sa ikalawang kabanata ng kanyang liham, tayo ay hindi lamang maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip kailangan ding ito ay may malaki o kaakibat na paggawa. Gayunpaman, nang isinulat ni Santiago ang liham na ito, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Galacia, Roma, ano-ano mang liham ni Apostol Pablo. Sapagkat ang mga liham ni Pablo ay naisulat ilang taon matapos maisulat ang liham po ni Santiago. Ang liham ng Santiago ay napaka-praktikal. Kahit pa wala po tayong matatagpuang argumento mula sa liham na ito, tulad po ng mga liham ni Pablo sa Roma, sa Hebreo. Marami namang malinaw na tema ang naisulat ni Santiago sa liham na ito.
Ang unang 12 talata sa unang kabanata ng Santiago ay ang naging buod ng aklat na ito. Natutunan po natin na si Santiago ay isang taong hindi nakatingin sa panlabas na anyo ng isang bagay, kundi sa kanyang panloob na kalalagayan. Tulad ni Jesus, hindi niya tinitingnan ang panlabas na itsura ng isang tao. Sa halip ang puso po nito. Nakatingin si Jesus sa pag-ugali at motibo ng isang tao sa kanyang pagkilos. Sa unang kabanata, ibinahagi sa atin ni Santiago ang tungkol po sa pinagmulan ng kaligtasan at ang mga hakbang upang makamit ito. Una po sa lahat, ibinahagi niya sa atin ang tungkol sa tinatawag niyang pagsubok. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Ayon sa unang kabanata, talatang 2, sinasabi ang ganito, Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa ganitong kalagayan, mga giliw ng taga-subaybay, nais po ni Santiago na ating maunawaan na lahat tayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Lahat tayo ay may unos na pinagdadaanan. Kung iyong papansinin, dahil sa mga pagsubok na nararanasan ng mga mananampalataya sa Hebreo, maging sa aklat ng Pedro, Juan at Judas, ay sinisimulan ng mga apostol ang kanilang mga liham sa pamamagitan po ng mga salitang nakapapalakas ng kanilang kalooban. Lagi silang sumusulat ng may salitang maaaring magpalakas ng loob ng mga taong nakaranas ng mga pagsubok at pag-uusig. Sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nila ng pag-aliw at paghuhugutan ng lakas ng loob. Lalo na nga sila ay mga tagasunod ni Kristo. Ayon kay Santiago, dapat tayong magalak kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Kung minsan inaakala po ng mga tao na ang tinutukoy ni Santiago ay ang tunggalan ng kasalanan. Ngunit ang totoo, tinutukoy niya ang mga pagsubok at problema sa buhay ng isang tao tulad na lamang ng isang kasabihan. Huwag ninyong itaboy ang mga pagsubok na ito na tila mga magnanakaw sa halip tanggapin mo silang tila mga kaibigan. Kita po ninyo? Sa buong mundo at sa isaysayan ng Iglesia, mas naging makatotohanan na ang naging pananaw ng mga tao. Kinikilala nilang ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay sapagkat sila man ay nakaranas na ng mga pagsubok. Mahirap ang buhay. Kung minsan hindi po natin matanggap na tayo ay may problema sapagkat kadalasan iniisip natin hindi tayo dapat nagkakaroon nito. Gayunpaman, ang problema ay bahagi na ng ating buhay. Hindi mahalaga kung tayo ay may problema, sa halip ang mahalaga ay kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga problemang ito. Pansinin mo kaibigan kung paano ipinakita ni Santiago ang positibong pananaw niya patungkol po sa mga pagsubok. Ayon kay Santiago, ang mga pagsubok ay ibinibigay sa atin upang tayo ay patuloy na magwala at manampalataya. Kaya naman kung hayaan mong dalhin ka ng mga pagsubok na ito sa kaganapan ng iyong pananampalataya, makakamit mo ang tinatawag na putong ng buhay. Ayon kay Santiago, kung ikaw ay dumaraan sa unos ng buhay at patuloy kang sinusubok, darating ang pagkakataong ikaw ay mababalisa at hindi na malaman pa kung ano ang gagawin. At kung dumating ang ganitong pagkakataon, ayon kay Santiago, sinasabi niya, hayaan mong dalhin ka ng iyong pagsubok sa kaganapan ng iyong pananampalataya. Kung kailangan mo ng kaalaman, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng karunungan sa iyong amang nasa langit at tiyak na ito ay buong puso niyang ibabahagi sa iyo. At kapag kumilos ka ng may taglay na karunungang nagmumula sa Diyos, matatanggap mo ang tutong ng buhay. Halimbawa, kung ang aking anak ay tatawag sa akin mula sa kanyang paaralan at sasabihin, siya ay naguguluhan at hindi na alam ang kanyang gagawin,
Halimbawang sinabi niyang siya ay may karamdaman pa, gayong nalalapit na ang kanilang pagsusulit. Ako ay labis na matutuwa sapagkat sa akin siya ay humingi ng karunungan. At alam niyang makakatulong ako sa kanyang problema. Batid niyang lagi akong nariyan upang tumulong sa kanya. Sa iyo bang palagay sasabihin ko sa kanyang magagawa niya iyon ng mag-isa? Sapagkat wala akong oras upang tulungan siya sa kanyang problema? Kaibigan, bilang isang ama, hindi ko yun sasabihin. Sa halip ako ay magpapasalamat sapagkat lumapit siya sa akin upang humingi ng tulong. At bilang isang ama, kagalatan natin ibahagi ang ating karunungan sa ating mga anak at tulungan silang mapagtagumpayan ang kanilang pagsubok sa buhay. Nais kong sabihin ni Santiago sa unang kabanata ng kanyang liham, kung ikaw ay sinusubok at hindi na alam ang gagawin, lumapit ka sa iyong ama sa langit. At sabihin mo sa kanyang hindi mo na alam ang iyong gagawin. Lumapit ka sa kanya upang humingi ng karunungang wala sa iyo. Kaya naman ayon sa unang kabanata talatay 5, sinabi ang ganito, Ngunit sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. At sa pagtugon mo sa iyong mga pagsubok, gamit ang karunungang nagmumula sa iyong amang nasa langit, makakamit mo ang putong ng buhay. Ngunit kaugnay po ng mga ito ay nabanggit ni Santiago sa unang kabanata talata 13 ganito. Huwag sabihin man na tinutuksiyan ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Kita po ninyo? Hindi nagmumula sa Diyos ang mga tukso. Ayon kay Santiago, ang mga pagsubok ay maaaring nagmumula sa Diyos. Ayon sa kanyang kalooban. Gayon pa man, bibigyan ka ng karunungan ng Diyos upang ito ay mapagtagumpayan. Batid po ng Diyos ang lahat ng iyong pagsubok. At dahil sa karunungan at habag na nagmumula sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng paglagong espiritual. Ito po ang kaibahan ng tukso at pagsubok. Nilinaw po sa atin Santiago na hindi natin dapat sisihin ang Diyos kung tayo man ay natutukso upang magkasala. Sa unang kabanata ng Santiago, nabanggit niya sa atin na kapag tayo ay natutukso magkasala, ito ay hindi mula sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Kung hindi nga nagmumula sa Diyos ang tukso, bakit pa tayo kailangang manalangin ng ganito? Mula sa panalangin, Ama namin. Sinasabing, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Kung iyong iisipin, ganito tayo manalangin sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng panalangin na itinuro niya sa atin. Sinasabing, Panginoon, manguna po kayo sa aking buhay. At turuan po ninyo akong sumunod sa inyo. Pagkat alam kong hindi ako matutuksong magkasala kung ako ay susunod sa inyo. Kung ang Panginoon ang nangunguna sa iyong bawat hakbang, hindi ka niya i-aadya sa tukso. Ayon nga sa unang Timoteo kabanatang 6 talata 11, sinasabi po ang ganito. Basahin ko po't pakinggan ninyo. Hindi ka niya ilalapit sa tukso. Ayon nga sa unang Timoteo kabanata 6 talata 11, sinasabi po ang ganito. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pag-itiis, at kahinahunan. Nalala mo ba ang nabanggit ni Pablo sa unang Korinto kabanatang 10 talata 13 at 14 patungkol po sa tukso? Ganito po ang ating maubasa. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito nga mga kaibigan ang tanging paraan upang hindi tayo matukso. Kailangan natin itong layuan. Ayon po sa banal na kasulatan, ang tao ay mahina. Hindi tayo dapat lumalapit sa tukso. Sa halip, kailangan natin lumayo at lumapit sa Diyos.
Pagkatapos ay sabihin, Panginoon, paano po ako makakawala sa tuksong ito? Nang si Jesus po ay nanalangin sa hardin, hiniling niya sa mga alagad na samahan siyang manalangin. Ngunit sa halip na manalangin ay mas pinili nilang matulog na lamang. Kaya naman sa Mateo kabanatang 16 talata 40 at 41 ay nagwika po si Jesus ng ganito. Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at malalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa unang kabanata po ng Santiago, binigyan tayo ni Apostol Santiago ng pag-aaral tungkol sa pinagmumula ng kasalanan at mga hakbang tungo sa pagkakasala. Paano nga ba nagkakasala ang isang tao? Paano ito nangyayari? Ibinigay po sa atin ni Santiago ang tinatawag na ang bumubuo sa kasalanan. At ayon po sa kanya, hindi natin dapat isipin na ang tukso ay mula sa Diyos. Hindi rin ito mula kay Satanas. Sa halip ang tukso ay mula sa ating kalooban. Sa paanong paraan? Ganito po. May nakita kang nagustuhan mo ng sobra na maaari nating tawaging isang pain. Pagkatapos dahil sa ito ay gusto mo, lagi itong sasagi sa iyong isipan. Habang ito ay patuloy mong iniisip, ito ay unti-unting nagiging pagnanasa. Ayon po sa banal na kasulatan. Una, mayroon kang makikita. Pagkatapos, ito ay iyong pagnanasahan o pagnanasaan. At kung wala kang nagawa tungkol dito, darating ang araw na haharap ka sa tukso. O sa paggawa ng isang bagay, makuha lamang ang iyong ninanais. Ayon po kay Santiago, hindi ka pa nagkakasala sa lagay na iyon, sapagkat ang tukso ay hindi kasalanan. Nabanggit nga sa atin ng aklat ng Hebreo na ang Panginoong Hesus man ay tinukso din, ngunit hindi po nagkasala. Hindi kasalanan ang matukso, ngunit kadalasan ito po ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Kapatid, ano ba ang iyong nais? Ang magkasala o hindi? Kung hindi mo nais na magkasala, simula pa lamang ay itigil mo na ito. Mapagtatagumpayan mo ang tukso kung tatanggi ka sa pain ito. Maaring hindi mo maiwasan ang tumingin sa isang bagay na nakakakuha ng iyong atensyon. Ngunit maaari kang tumangging ulit-ulitin pa itong tingnan sa ganun, hindi ito lumago at maging isang pagnanasa. Naisa din sa liham ng Santiago na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito rin po ang nakasaad sa aklat ng Roma, kabanata 6, talata 23. Ang kabayaran ng anumang uri ng kasalanan ay laging kamatayan. Dito nga sa unang kabanata ay itinuturo sa atin ni Santiago na ang pagsubok sa ating pananampalataya ang magdadala sa atin sa kaganapan ng ating pananampalataya. Ipinaunawa sa atin ni Santiago na tayo ay lalago sa ating buhay espiritual sa pamamagitan po ng mga pagsubok na ating nararanasan. Kaugnay po nito nais ni Santiago ating malaman na ang tuksong nagdadala sa atin sa pagkakasala at kamatayan ay hindi mula sa Diyos. Walang mailudulot na mabuti ang kasalanan. Ngunit ang pagsubok sa ating pananampalataya ay magdadala sa atin ng katagumpayan upang makamit ang utong ng buhay. At ito ang kalooban ng Diyos. Ang tukso tungo sa pagkakasala ay mula sa atin. Sapagkat ito ay likas na sa ating mga tao. Tayong lahat ay makasalanan at hindi natin ito kayang lutasin sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Kaya naman naparito si Jesus upang ibigay sa atin ang kaloob na kaligtasan. Kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Bilang pagbubuod sa unang kabanata ng liham ni Santiago, tatlong bagay ang ibinahagi sa atin Santiago. Una, ibinahagi niya sa atin kung paano tayo sinusubok sa buhay na ito. Ikalawa, ibinahagi niya sa atin kung paano tayo natutukso upang magkasala, na nagagamit sa atin sa kamatayan. At pangatlo, ibinahagi niya sa atin kung ano ang kaibahan ng pagsubok at tukso. Kaugnay ng mga bagay na ito, hilingin mo sa banal na Espiritong kumilos siya sa iyong puso. At ituro sa iyo ang kaibahan ng pagsubok na magdadala sa iyo sa putong ng buhay. At ang tukso maghahatid sa iyo sa kamatayan. Muli,
Ito ay naging hamon para sa ating lahat. Magpakatatag tayo sa pananampalatayang ating tinanggap. Huwag po tayong mananawa sa panalangin. Kung ikaw kapatid ay dumaranas ng tukso ukol sa kasalanan, ang aklat na ito ay makakatulong sa iyo. Kaya naman mga ginigilo kong tagapakinig, hinihikayat ko kayong pag-aralan ang aklat ng Santiago upang higit pang makilala ang Panginoong Jesucristo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Tunay na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay mula sa Panginoong Diyos at maghahatid sa atin ng buhay. Ang tukso ay mula sa ating kalooban at kalikasan bilang mga taong makasalanan. Kasalanan nga ang maghahatid sa atin sa kamatayan. Sapagkat kamatayan ang tanging kabayaran ng ating kasalanan. Ngunit maaari po natin itong magtagumpayan sa pamamagitan ng paglayo rito at pagsunod sa nais ng Panginoong Diyos. Manatili tayo sa paglakad kasama ang Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, aming salamat po sa inyong pakikinig. Sumayin niyo po ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Yung atong gitun-an. Karong kahaponon. Yung atong nasabtan nga ang mga pagsulay angay gid nato ni siyang ikalipay. Matod pa mga igsoong isipa nga maoy tumang kalipay sadya nga ikasugat ninyo ang nagkalain-laing pagsulay. Sa mga Kristohano na siya no, mga pagsulay. Pero sa mga tao nga pag makakuan sa Ginoo problema. Mga problems na siya, mga testing o temptation. Pero sa mga Kristohanon angay na siyang ikalipay no? Tungod kay naamay Dios nga maoy sandigan. Pero sa mga wala pa gyud diha kanila ang Kristo sa kinabuhi dili nila ni masabtan no tungod kay nganong nabay tao nga malipay kung moabot ang mga problema no mo na usa ka pangutana nganong nga nasulat man ni James nganong miabot man ni kan James no matud pa ni James usa kuno siya kailipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo sa napulo og duha nga mga banay mo ni siya ang kwan giangkon gid niya ug mao ni ang iyang letter nga matuma my brethren count it all joy when you fall into divers of temptation. Lisod kaayo na nato masabdan kung wala gid ta makailak sa atong gialagaran. Pero kung atong nailhan siya nga siya mo'y provision na kaniya ang siya ang mo-provide sa atong mga panginahanglan, siya ang mohatag natong good health, siya ang atong protection, siya, no? Si Ginoong Hesus, angay nimo ikalipay kung mabot ka nimo ang mga trials o temptation. No? Dili lang ni siya ingon nga, dili lang ni siya ingon nga ikasugat niyo ang nagkalain-lain pero daghan gid nga mga pagsulay nga mabot ka nato. Kanang mga bayron sa kuryente, normal na siya, no? Kanang mga tubig sa SMWD, no? Normal na siya. Ato na sa permanente ginahimo. Kaya di mo ginato na maimpas. Pero kanang nagkalain-lain nga pagsulay. Unsa man siya? Kanang butang-butangan ka. Moabot na sa ato mga igsoon nga butang-butangan ta. No? Gihimo-himoan tag istorya. Nakimusaka man din ang blood pressure to anak. No, high blood din ta kay gimaritista. Nadungog na to dito nga gihimo-himoan tag istorya. Mao na siya ang kuan. Mao na siya ang grabe gid kay nga pagsulay. No, labi nagnanay mga supoy na. Kana ba nga mga dagko kay nga trials? Kung ato na siyang pamalandungan, nganong liingon man si
James nga, count it all joy. No? Himuak kining ikalipay kung maabot ang nagkalaing-laing pagsulay. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot kini sa pagkamay ng tuson. Mao lamang nga kinahanglan nga ang pagkamay ng tuson muhingpit kini sa pagbuhat aron kamo makahingpit og masangkap nga dili gyud makulangan. Mga igsoon o mga listeners, viewers, no? Kadtong nagsunod ni sa mga programa, kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga ang pagpangalagad nato sa Ginoo, ang atong pagkristohanon o nagsugod na tagtikang sa pagpangalagad, kinahanglan gyud nato itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. No? Atong isalig ang atong pamilya, atong isalig ang atong kaugalingon. So, di na kita magsalig og mga kwarta kung dili kanunay kita nagsandig sa atong Ginoo. No? Kaya kung ano ang mga pagsulay, moabot ka nato atong masabtan nga naa siya. Naaday siya, naaday ang Diyos nga musulbad. Ilabi naliop ka sa trabaho? No? Naputbol kag kalit sa trabaho? Unsa man ipakaon niyo sa imong pamilya? Kung nagsugod nagagtikang sa pagpangalagad unya, nawala ka sa trabaho. O di ka diri kay di ka kuan. Color coding ni sir, nasabtan namo nga dili ka linya ni kuan. So wala ka sa trabaho karon. Unsa ipakaon niyo sa imong pamilya? Siguro magwala ka no? Kung imong kasing-kasing dili pagit andam nga mudawat ana. Pero kay naaman tay Dios nga moy atong sandigan, nag-ingon din si James, himuak kini ikalipay o tumang kalipay. Kay ang Dios makahimo na sa pagpamuhat pagtabang nimo aron mudugang ang imong pagtuog pagsalig diha kaniya. Nga wala ka magbuhi sa trabaho kundi nabuhi ka sa milagro sa Dios. Nga andam siya makapakaon sa imo. Andam siya makahatag kanimo pag-supply sa imong mga panginahanglan, sa atong panginahanglan. Tungod kay naa siya, gamhanan siya. Siya ay maghatag kanimo og trabaho. Mag-promote kanimo. Ingon ana ang atong Dios. Mao day nga nasulti kini James aron hatagan kag kaalam, aron dili ka makulangan sa kahibalo nga naay Dios nga andam mo provide sa imong mga panginahanglan. Og ang imong pagtuo dili gid magduha-duha, kundi nakapokus lang yun sa imong makagahom nga mao sa Ginoong Hesus. Mao di ay, no? Mao di nga nakaingon siya nini nga naman kay nga atong Dios milagros man. Kontrolado niya ang tanan, no? Mga dili ta angay mabalaka kung naay mga yun nga super El Nino, di ta angay mabalaka na. Nga naman ang Dios na maoy magdumala, maoy maghatag kanato sa tanantang panginahanglan. Makahimo siya pagpaulan. Anytime nga imong pangayoon. Kung mangayo ka, Lord, ipaulan Ginoo. Kining imong super El Nino, Lord, dili ni tinuod. Mutubag giga Ginoo. Kay ang among humay nanglikin ang lupa, Lord. Ingon ana mga igsoon. Ang atong pagpangalagad nakabase lang yun sa pulong niya nga mao ang Biblia. Kaya ang atong pagtuo wala sa mga butang nga makita. Ang kahulugan sa pagtuo, imong gilauman ang butang nga wala pa nimo makita. Tungod kay imong nasabtan nga ang Dios gamhanan. Andam siya mutubag sa atong mga panginahanglan. Mao di ay nga nahimo ni James pagsulot kini. Count it all joy. No? Ikalipay kung maabot kanimo ang pagsulay. Nga naman, mao ni panahon nga makagamot ang imong pagtuo. Mao ni nga panahon nga mutubo o mudugang imong pagtuo sa imong Dios nga imong gialagaran. Nga mao sa Ginoong Hesus. Ingon na lang mga igsoon. Naaman tay mga problema, nagkalain-lain nga pagsulay. Musalig lang gid ta sa atong mahal nga makagahom. Mutawag ta sa iya kay siya gid may makasulbad sa atong mga problema. Unsa imong kahimtang karon wala ko masayod. Nagatubang man kag grabe nga problema. Mao ni nga panahon nga makatawag ka kaniya.
Mao ni nga time nga imong pilion nga mga lagad ka. Nag-ingon gani si James, no? Ayaw ka mo pagpalimbong. Hinigugma o mga igsoon, ayaw ka mo pagpalimbong. No? Dili ta magpalimbong sa atong emosyon, sa atong gibati. Nga mga isugin ta, magwala tayo ta. Dili ta. Ato yung hunaw-naon. Tungod kay, kung di na ito makontrol ang atong emosyon, no? Magpadala ta sa tapot, tungod kay nakadungog tag dili maayo, mo resulta gyud nagproblema. Pero kung atong ikalipay nga nay mga pagbutang-butang o di maayo nga gihimo sa ato sa atong mga isig katao, atong ihangad sa Ginoo, siya gid ang mulaban sa ato. No? Ingon ana lang gid ko mga lagad sa Ginoo. Di man gud pastor kay kuan man pastor ana lahi gid ang Dios kung mulaban na ang Dios sa ato. Kuan man gud pastor kanang tawhanon na magita pastor. Musurok man tatong dugo. Dili. Naay Dios nga mulaban sa ato. Ayaw patunto sa trabaho sa kaaway. Kay imong hunaon nga natay pamilya, no? Resulta gid di maayo. Kuha tag sundang o unsa posilba. Magrumintado din tayo lang. Ang pulong sa Ginoo mo atong ipatigbabaw. Nga siya gid ang mulaban sa ato. Kining gisgutan diri sa Bible, sa James, nagkalain-lain. No? Kung atong usbon gyud mga igsoon, atong klaruhon pa kayo, isipa nga maoy tumang kalipay sa diya nga ipasugat nimo ang nagkalain-laing mga pagsulay. So lain-lain nga pagsulay gyud. Dili ra ni mga martis-martis ra. Nagkalain-lain man. Mao nga ang tao kung dili gid siya mo ilang nga naay Dios, makaluluoy gid ang mga igsoon. Mahimong makaluluoy ang kahimtang sa atong kinabuhi kung di nato ilhon nga naay Dios. Kung dili ta mga lagad. Angay ginato tun-an ang pulong sa Ginoo. Mao nga nalipay kog dako nga naa kini nga programa aron atong masabtan nga moabot kini nga mensahe sa matag pamilya, no? Sa matag panimalay nga naay radyo. Angay natong ikalipay nga kini nga programa magpasabot kanato nga naa day Ginoong Hesus nga maoy maghari sa atong panimalay. Kaya kung atong pulong may maghari, ang atong kaisog, kaya ako'y amahan, dili gid na pwede. Naaman tayong mga pamilya. Kita gihiusa nga ang duha na himong usa, nagkahiusa. Og abot din ang atong pamilya, mga anak nato. Ang iuban ang atong Ginoong Jesucristo nga may atong magbuhat. Aron ang yang gugma mo imong patigbabaw og dunay pagsinabtanay. Kaya ang atong Dios gugma man. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Naaman siya nga may tag-iya sa atong kinabuhi, mao nga angay ito isalig atong pamilya aron maghari ang gugma sa atong Ginoong Jesucristo. Og dunay kalipay ang atong pamuyo, dunay pagsinabtanay. Og makontrol nato ang atong pagbati kung naay mga negative nga moabot problema. Katong hinungduman mga igsoon nga naay atong nabati nga news karon. Nabasahan ako sa Facebook. Gipatay niya ang igsoon. No? Naglalis lang sa sabon. Ang suspect iyar mong igsoon. Lisod kayo. Nga naman, walay Diyos. Walay naghari sa ilang panimalay, sa ilang pamuyo. Walay kahadlok. Kaya kung imong hunahon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung natay kahadlok sa Diyos, hapsay ang atong pamuyo. Makapaubos ta. No? Naay pagsinabtanay. Naamang galing mo taas nga tingog, ang isa magpaubos usab. Nung mo sabot, kay naaman ang Diyos, naaman si Kristo. So wala kayo gubot na yung mga pasensya nung naay pagsinabtanay. Na yung mga dili maayo nga istorya, makasabot ta. Kay sila wala pa mga lagad sa Ginoo. Ingon ana lang yun. Ang kalinaw yun kung naa ang kalinaw kung naa ang Kristohanon nga pamuyo. Kung naa si Kristo sa atong panimalay. Luoy kayo kung imong lang taon gipatay ang igsuon tungod lang sa sabon nga paglalis. Lisod kayo. Mao nga kung naa importante kayo. Kung naa ka karon sa sitwasyon nga dili maayo, naa si Kristo.
Pastor, na ako'y sakit, na ako'y balatian. Ayaw kahadlok. Pastor, nalulong na ko sa utang. Tungod aning pastor, tungod aning sugal na nasa online. Nalulong na ko, pastor. Tawag sa Ginoo. Pangayo og pasaylo. Pastor, na ako'y pagdumod sa akong papa, pastor, kay pirmin na ako, pastor, pirmin na ako makita nga, sumbagon niya sa mama. Ayaw pagdumot sa imong amahan. No? Iampo na. Kaya ako yung nasabtan yun, no? Kagabi grabe pagsumbag. Nabati na ako ang siyagit, no? Siyagit sa asawag, sumbag sa bana. Wala ko pagawa sa akong mga anak kay, siyempre, family trouble. Pero naas dalan. Sumbag niya yung asawa. Grabe sumbag, kamang-kamang ang asawag sumbag sa bana. Kay badlong lang sa asawa nga dili magsigig order sa ilim nun. Nag-order mo ito yung bana. Gibadlong sa asawa, naulawan sa itong bana. Kay atubangan siyang barkada, sagda lagi nga hindi mag-order, kita ka na kinabayaran. Pag uli mga igsuon, gisumbag niya ang asawa sa dalan. Sumbag kapirato, sumbag, grabe nga sumbag. Tungod kay wala, Ginoo ang ilang kasing-kasing. Ang naghari ang ilim nun naman. Mao nga, salamat na sa Dios nga niini nga sitwasyon karon atong masabtan nga naagi ay Ginoo. Kung gusto ka kalinaw, ipasulod si Kristo sa imong kasing-kasing. Makahimo ko paggiya kanimo sa mga pag-ampo. Kay walay lain nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao sa Ginoong Hesus. Siya mo'y nahimong kahayag. Siya mo'y nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. Siya ang gihimong kuldiro sa Dios. Siya ang kuldiro. No? Iyan at ang giluwas. Ang atong himuon, maulang gid ang pagpaubos sa atong kaugalingon. Pangayoon na to ang iyang panalangin. Pangayoon na to ang iyang kaluoy. Nga iyang usbon ang atong pagbati. Ang atong hunahuna, tabangan ta niya. Obligado gina siya mga igsoon. At isa ta magawa sa balay, mga itag proteksyon. Kinahanglan nato na. Kaya wala ta kabalo. Unsa naas dalan. Kaya ang kaaway naglibot-libot na gina, nangita na og unsa iyang matukob. No? John 10:10. Mayani ang kaaway aron sa paglaglag, pagkawat ug pagpatay sa mga tao nga nagtuo kang Kristo. Og ilabi na wala kay Kristo. Mao to ilang tukbon aron nga dili na makahinulsol. Apan karon nga naa kini nga programa, mabati diya sa inyong radyo, sa inyong Facebook, kinahanglan nga mao na ang higayon, mao na ang panahon nga moduol ta og mga lagad sa atong Ginoo. Ayaw na paglangan. Og mga adlaw, Domingo, mosulod og church. Maminaw ta sa wali sa mga pastor, sa mga pari nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay kana mauna siya ang kinabuhi. Kanang giwali mauna ang kinabuhi. Mabutang ningon si Jesus, ako ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Nag-ingon siya, no? Unsa man na ang kinabuhi? Kanang pulong sa Dios. Nga kung aton na siyang dawaton ug aton ang kinabuhi, hayag kayo ng atong Kristohanon nga kinabuhi. Hayag kayo ng atong kalag. Makadawat tas kinabuhing walay katapusan. Nga iyang gihatag dito sa krus sa Kalbaryo. Kadung iyang pagpakamatay, kung atong dawaton ang iyang mga pulong, nindot kayo nga makauban nato siya dito sa langit. Mga igsoon, nindot kayo ang Kristohanon nga kinabuhi. Mao nga ayaw na gyud saya nga ang imong pagpaminaw karon, ayaw na gyud siya nga. Dawata nga imong manluluwas si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Makahimo ako sa pag-ampo kanimo. Kung imong gipaminaw, nakakaroon na minaw sa radyo, himua kini nga imong mga pag-ampo. Dawata nga personal nimo nga manluluwas si Ginoong Hesus. Kung adto naman kay gibati sa imong lawas, makahimo ako sa pag-ampo kanimo. Wala gyud imposible. No? Kung napuno ka sa problema, napuno ka sa utang, unsay mga bayronon, duol sa atong Ginoong Jesucristo. Kung nakita nimo nga walay resulta ang imong pagpaningkamot, halos mabirtayng na ka, aron lang masulbad ang mga problema, apan wala gyud resulta, duol sa atong Ginoong Jesucristo.
Pastor, problema na kayo na kung mga anak, Pastor. Grabe na kabulayugon ang anak. Grabe na ka-stress na kayo. Iduulos sa atong Ginoong Jesucristo ang mga pag-ampo. Ayaw pag-stress. Kupti ang imong pagtuo nga naay Ginoong Hesus nagpalansang sa cross. Maunahin mo sister, brother. Kay wala gyud imposible. Ang Dios makahimo sa tanan. All things, ang tanang butang mahimo niya. Hallelujah. Sabat lang sa mga pag-ampo. Himuwa kini nga imong mapag-ampo karon. Amahan ng langit no, nagapasalamat kami kanimo. Ako nga nagtuo nga si Ginoong Hesus imong gipadala alang kanamo. Og salamat kaayo. Nga gihatagan mo kami katungod nga motuo. Og akong gidawat Ginoong Hesus. Ako ang gidawat nga akong personal nga manluluwas. Akong ginulsulan ng akong mga kalapasan. Pasaylo ako Ginoong Hesus. Salamat sa imong kamatayon dito sa krus. Ug ako ang gidawat nga akong personal nga manluluwas. Akong gitugyan ang akong kaugalingon. Ug maghari ka sa akong kinabuhi. Salamat kayo nining mga orasa. Salamat sa kapasayloan sa akong mga kalapasan. Ug salamat usab sa akong ngalan Ginoo nga nasulat diha sa libro sa kinabuhi. Ginoo nining mga orasa, ako ang gidawat nga akong personal nga manluwas. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ako sa mga pag-ampo o Dios, kinsa may nagbaratian karon. Anaaman siya na ulipon, Lord God, sa cancer, sa hilanat, sa hubak. Ginoo nining mga orasa. Ang naminaw karon Ginoo nga nagtuo kanimo makabaton gayud sa kayuhan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. In Jesus name, salamat sa kumplitong kayuhan. Tuuhin nining mga orasa nga ang imong hubak, ang imong cancer, ang imong hilanat. In Jesus name, matangtang kini pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Lord, salamat kayo. Akong gibadlong Ginoo. Akong gi-cut off, Lord, ang tanang kabuhatan sa kaaway. Mga baratian Ginoo in Jesus mighty name. Salamat Ginoong Diyos sa kumplitong kayuhan. Even Ginoong Diyos, Lord, nagproblema Ginoong Diyos sa pinansya. Salamat Ginoo sa kasulbaran in Jesus name. Salamat Lord sa kumplitong Ginoong Diyos na kasulbaran sa mga utang Ginoo, sa mga bayranon Ginoo, sa problema. Salamat Ginoo, ikaw Ginoong Hesus magpahigawas Ginoo sa tanang mga listeners Lord, sa mga viewers Ginoo, makabaton sila Ginoo kalipay sa pagpangalagad diya kanimo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Igsoon og mga adlaw makahimo ka sa pagsulod sa mga church, no? Kung maulaw ka na i-church nato diya sa River of Life, Purok 5 Kananipa. Kung duol ka sa Rizal, sa Biburahan Settlers, anay atong church diya sa River of Life Christian Church, diya kang Pastor Julius Madilo. O bisan Padre sa Hensay, anay kang Pastor Marquiso, River of Life, Jonathan Marquiso, diya sa Sayansay, Gayas. Salamat kayo sa mga tanang naminaw karon. Ang Dios magapanalangin ka nato. Og walay imposible diya kaniya. Sa katapusan mag-ambot ta alang sa pulong sa Ginoo. Lord, salamat kaayo sa imong mga pulong karon nga among gitun-an. Salamat Lord sa mga problema nga among nasabtan Ginoo. Nga kini nga problema makahimo ka namo nga muhingkod ang pagtuo Ginoo, nga among masabtan nga ang problema mo'y mudala ka namo Ginoo nga muhamtong kami sa pagpangalagad. Salamat kayo Ginoo ning radio station Ginoo nga imong gigamit Lord. Ikaw Ginoo mga panalangin. Og bisan pa man Ginoong Dios sa mga listeners karon nga naminaw Ginoo. Salamat Lord sa ilang kalampusan sa ilang mga problema Ginoo nga sila mahigawas Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa mga balatian nga imo lang gitangtang sa tanang naminaw og bituo kanimo. Sa tanang nga midawat kanimo Ginoo. Ikaw mga panalangin ka namong tanan. I give you praise, I give you all the glory. In Jesus' precious mighty name. Amen. Ang pagmamaayon mo, nguna'y nagsunod.
ang DXRS 918 sa Surigao City.